sige, buhat ako, dance ako. Tapos mga after ilang days, ayaw niya. Nandun pa rin yung pagiging bata. Oo. Pagiging bata. Eh, mahirap ko tinitin yung gano'n. Oo. Nahihirap din ipilit. Kumbaga, at least, aware siya. Diba? Hindi ka, kumbaga, na-introduce mo siya. Ay, ano. Kasi ako, airpods ko into martial arts. Talaga. Ganun din eh. Parang inintroduce niya ako, pinasubok niya ako, hindi ko talaga trip eh. Diba? Lumisaw, nag-basketball ako eh. So, nagigets ko rin na parang hindi mo din talaga mapipilit eh. Oo. Swerte mo na lang kung talagang susunod sa yapak mo yung anak mo. Yeah. Parang ganun. Pero mahirap din naman talaga yung ipipilit mo na. Pilit yung gusto. Wala ma. Na ito gusto ko para sa'yo. Oo. Yung bata din yung magsasuffer nun eh, no? Goods na to? Goods na yan, men. Ilapit mo lang konti yung ano. Okay. Hello. Rolling. Yeah. Yes, sir. Introhan muna natin. Ito na naman. Back to back podcast, men. Oo nga. Meron ako kahapon podcast eh, yung coach ko eh. Tapos ito. Coach humingit mo, Sir Melvin. Okay, Melvin. Tapos, ikaw. Let's go. So, yun, man. Second podcast for today. And bago muna namin nasimulan, syempre, big shoutout L1 Philippines, RPE05 for 5% discount. And of course, RPE shirt, pre-order lang kayo. Stay tuned sa mga release and may mga release na kami ngayon bago. And of course, clothing mo, men. Yeah. Big shoutout sa Emperor. Emperor Clothing, men. Check nyo lang sa Facebook, EMPR, CLTHNG. Para ano siya eh. Oo. Para puro sa... Ilalagay ko na lang yung link ng Yeah, mga page mo down below. And of course, yung Instagram mo. Yeah, Instagram, Emperor_Marcelo. Yes, sir. And of course, man, maraming salamat sa oras, Salamat man. din sa I do really pag-invite. appreciate, man. Akala ko, busy ka. Akala ko, di mo, ano eh. pag-alaan natin oras. Yan, man. Pero, actually, man, bago kita intro sa, ano ko lang nakatanguan kita. Pero, actually, medyo kumbaga, nakilala din kita in a way kasi nga si Jo Marie. Dahil din kay Jo Marie kasi, oo. Yun, parang yun yung naging connection din. Si Ivan din. Si Ivan talagang una-ong nakilala eh. Pero yun nga, men, introduce yourself, men. Sa mga, tropa natin dyan. Ayan. Nag-start ako sa PL. Hindi naman talagang totally na nitong taon lang. Kumbaga, ang nag-introduce talaga sa akin ng PL, si Ivan. Si Ivan talaga. Kumbaga, nung mga after ko mag-work ng KFC, talagang sa KFC Philippines, talagang malaki ko. Mm-mm. Tapos nung ako, parang trip ko lang ng cutting, ganyan, Oo. papayat. Tapos nakilala ko to si Ivan. Ivan. Na ano ginagawa nito? Oo. Ang ingay. Mm-mm. Mismo. Tapos, tanong ko siya, anong ginagawa niya? Sabi, powerlifting lang nga daw. Tapos, doon ko siya nalaman na, ganito pala siya. Na meron palang sports na back squat, bench press, deadlift. Total mo lang. Ganun. Para ano rin siya. Kumbaga, dapat ba kung papakahirap magpa-diet ang mag-diet? Mismo. Diba? Meron palang sport na palakasan. Eh di yun, tinanong ko, doon ko na-introduce sa akin Ivar na ganun pala, yung pala yung powerlifting. Hanggang sa way back 2019 to, ang laro pa niya is PHPL out of the box. Sa out of the box. Galing pala siya PHPL. Oo. Doon siya nag-start. Oo. Tapos, 2020, pandemic, doon na kami nag-aiwalay na landas. Kumbaga, nauwi na siya sa Tagaytay. Ako, Rodriguez so, pa rin. pre-pandemic, magkakilala kayo. Pre-pandemic. Pero bago tayo pumunta dyan, man, let's step back for a bit. Yeah. So, sino si Nico? Like, Nico. before powerlifting, like, meron ka bang sports? Kasi ako, like, basketball, ganyan. Yung iba, nagbo-bodybuilding. Ikaw ba, anong trip mo dati before ka pumasok dito sa powerlifting? Basketball din. Basketball ka rin? Nung bata, baseball. Yeah. Legit? Legit. Baseball. Saan to? Sa Marikina. Mayroon kayong sa Santo Niño. Malaki yung field nyo. Dati kasi, yung bagong SM Marikina, yan, baseball field yan. Ay, putik. Baseball field siya. So, doon kami nag-training. Oo. Tapos,
at the same time, nagba-basketball din ako. Mm. Kaya yun yung kabataan ko, ganun sports ko hanggang sa nag-high school, inter-barangay, ganyan. Basketball. Basketball pa rin. Tapos, eto na, nung nag-college na, nung nalipat kami ng bahay from Marikina, napunta kami ng Rizal. Oo. So, doon ako laylo na sa mga sports kasi nawalan na ako ng environment na parang di ko na sila gano'ng kilala. Gets. Lalaro lang ako, dadayo pa ako ng Marikina kasi Mismo. marami ako kilala. So, yun. Tas, after nun, graduate ako, naging manager. First job ko is manager ng KFC. KFC Philippines sa Bonnie, Mega Mall. Oo. Yan, naikot kaya yung... Tigas. Yan, kaya alam ko yung pasikot-sikot yung sa Tigas. Yan, doon start, hanggang 4 na taon ako doon ako lumaki ng gusto. Like legit KFC. 130 kilos, boy. Ba't tanong mo lang, since nagtrabaho sa fast food industry, ano ba yun? May libre ba kayong pagkain doon na KFC o Ano wala? yan, bro? Meron siyang meal, nung panahon ko pa, meron siyang meal na 200 pesos. Sa 200 pesos, yan mo yun. Kumbaga, meron kang allowance na 200 pesos na yun ang dapat mo kainin. Like ano to, isang meal lang to or for the whole day? For the whole day. For the whole day na yun. Halimbawa, isa one-piece chicken is 99 pa nun eh. 99 pa. Pwede mag-one piece na. Oo. Tapos hanggang sa maya-maya, kain ko one piece. Pero feeling ko nakaumay din, no? Oo, boy. Kasi madalas, yung mga nakikita ko dyan, kasi may mga pinsan din ako nagtrabaho dyan, hindi na sila kumain doon kasi talagang nakakaumay. Amoy pa lang. Talagang enjoy mo lang isang taon. Puta, imagine, araw-araw pagkain mo nok. Tapos gravy. Tapos yung amoy pa niya, no? Amoy pa niya, yes, totoo. Tapos, ang gravy, grabe yun, mantika yun. Oo, men, mantika siya eh. Like, So, flour kaya- siya, di ba? Flour, technically flour, tapos may mantika, or may diskarte kayo doon. May secret ba yan? Actually, ito Yan. Kasi the reason kung gusto kong malaman, man, nung college ako, maisingit ko lang. Pag, syempre, budget tight, hindi ako pag sumasama ako sa KFC sa mga kaklase ko, may kanin lang ako. Tapos, di ba, libre gravy doon? Pang gravy. Kasi ulam na yun eh. Oo. So, ayan. Ang gravy kasi nun, men, galing din sa mantika. Mantika anong Yung pinagprituhan. Oo. May kinukuha yung tawag doon sa carboy. Oo. Pinipick up sa amin yun, tapos ginagawa one step. Kaya tinawag siya one step, parang i-frozen lang na. Tapos, kakanawin na ulit yun. Kaya pala libre. Yeah. Kumbaga ano lang siya, technically, papunta na siya sa waste para hindi lang siya maging waste totally, nagawa ng paraan Oo. na Kaya, i-consume. Talagang totaling mantika talaga. Mantika Pag gusto yung gravy doon, mantika. Team! Kaya iniisip ko ba naman dati na, nag-prep na ako nun eh, medyo bodybuilding ako. Gravy to, rough estimate lang nito, gantong calories lang to. Kasi alam ko gumawa ng gravy, flour lang to. Pero, mapansin ko rin, minsan, mas masarap ang pagkain talaga pag mamantika talaga. Oo, No? totoo naman. No? Parang, Wag lang sobra. mismo. Wag lang sobra. Tapos yun, nag-resign ako. Then, nagtayo ako sa clothing. Emperor Clothing since 2017. 2017, hindi pa ako yung mga hindi pa pang men's apparel yung baga parang mga pambata pa. Okay. Bazaar, trendsetter. Yan, yung mga bazaar na pupunta ng mga malls, ganyan. Hanggang sa nag-transition kami na into men's apparel na. Nitong nauso na yung mga clothing line. Nauso yan after pandemic eh. Mismo. Yan, dami ng mga oversized Dami, shirts, oo. ganyan. Yan, doon nag-start yung men's apparel. So, Okay. yun yung ginagawa ko. Since nung nag-resign ako ng KFC, BS owner na ako ng isang clothing shop. Clothing shop. Meron kang physical? Physical store, wala pa. Wala, online. Pero magkakaroon yan sana by next year. Oo. Then, puro lang ako. Facebook lang. Ads. Gets. Nag-ads ako. Nagpo-promotes. Oo, Kaya- mismo. So, doon lang umiikot yung mundo ko sa business, family, gym. Yeah. Then, moving forward, work. And, anong nag-hit sa'yo na, like, syempre, malamang sa malamang yan, hindi ka naman agad siguro nag-powerlifting. Yeah, hindi. Kasi feeling ko lahat naman tayo, like fitness muna, papaya, etc., cardio, buwat ganito, ganyan. Yeah. May nag-trigger ba sa'yo? Kasi ako, para lang, alam mo,
nag-trigger sa akin mag-jump in sa fitness in general. High blood ako. High blood ka. College na laman ko. And na-trace ko, hereditary kasi ang high blood pala. Airpods ko, high blood. Mm. And dagdag na rin, nung college ko, siyempre, tipid-tipid ka para makabili ng ganito. Araw-araw, quick sisig, mga mamantika. Yun nag-trigger sa akin. Siyempre, medyo kinabahan ako. Doon na nag-start. Kumbaga yun yung nag-trigger sa akin, ba't ako nag-fitness? Fitness. Ikaw ba? Mayroon ba? Ganun din. Para halos may pagkakaparehas tayo kasi ako naman, ang laki ko, gusto kong lumiit. Kumbaga parang yung mga sinusuot dati talagang wala na, hindi ko yung nasusuot. Hanggang sa ngayon, takbo-takbo, ganyan. Tapos, ayun na. Doon ako hanggang sa nag-130, bumaba yung weight ko ng 88. Nag-88 ka? Oo, man, 88. Okay. Tapos doon ako nag-start ng nakilala ko sa story na nag-powerlifting ako. Kaya yun. Kasi nung una, talagang gusto ko pa pumayat. Yan, abs. Oo. Automatic. Feeling ko lahat tayo Gusto magka-abs. Sa maranasan yun Oo. Kaso wala. Parang hirap. Oo. Hirap. Para sa akin mahirap. Kaya yun, ito na nakita kong sports na angkop para sa akin. Angkop. Parang, mas okay ito Mas mapag-iigi ko yung ginagawa ko rito. Kaya yun. Then, inintroduce na ni Ivan. Si Ivan ang unang nag-introduce sa akin yan. Powerlifting. Yeah. Then, yung inintroduce niya ba sa'yo, like, sinubukan mo ba agad or nagda-doubt ka pa? Siyempre kasi may stigma sa Pilipinas na parang, pag, di ba, madalas, bawal, di tayo pinagbubuhat ng mabigat, delikado. Dumating ka ba sa point na gano'n na parang naisip mo yun or, sige, okay na to kasi ganito pala yung magbubuhat ng mabigat kumbaga hindi mo naman kailangan magpapayat or something, buhat lang. Anong naging thinking mo nun? Well, sa akin doon, wala parang in-start niya ako, kinuha niya muna yung pinaka-max ko. Oo. Sa squat bench dead. Yeah, sa SBD. Pero prior nun, ginagawa mo na yung movement na yun? No. So, talagang hindi mo talaga. Wala talaga. Okay. Alam ko lang, bench press. Okay. Yun lang, squat, yung madalang sobra. Smith machine pa ako nag-squat. Smith machine? Smith machine, yung mga ganong workout. Deadlift, hindi. Deadlift talaga, hindi talaga. Alam na may deadlift talaga. So, yun. Introduce na sa akin yung SBD. Tinuruan niya ako ng mga techniques. Pa-perform. Hanggang sa nagustuhan ko siya. Tapos nakilala ko nakilala ko si Coach Romar Bagsik. Shout out, Bagsik. Shout out to my coach, Coach Romar Bagsik. Ayan. Yun, doon ako nag-start na, sige, kumbaga para si Ivan kasi hindi pa siya talaga gano'n nagko-coach. Kumbaga parang coach din niya si Bagsik. Parang nakwento nga niya sa akin yun So, nung naging teammate kami, doon na ako natuto ng mga tamang programming. Na to? Actually, 2022 na to. 2022. After nung 2020, 2021, kumbaga parang patapos na yung pandemic na ito. So, medyo maluwag-luwag na tong time na to Kasi nung 2020, 2021, kumbaga parang wala talaga. Kumbaga, ang layo ni Ivan sa akin para matutukan yung ginagawa ko. So, binigyan niya lang ako ng parang konting programs hanggang sa in-introduce niya ako kay Bagsik na 2022. Mismo. Kasi yun, naging part na ako ng Bagsik yung 2022, naglaro ng Central and North Luzon. Yun yung una mo? Yeah. PAP na to? PAP na to. Central 2022. 2022 Tarlac. Tarlac. Oo, Tarlac. Covered court yung pinaglaruan namin nun. Covered court to? Oo. Covered court, hindi mall. Covered court na yung deadlift na putya, nag-brand out. Oo, ang ganda nga nung nung... Ano yung kumalabog? Parang gano'n? Like, ano yun? Reason ng deadlift? O talagang nag-brown out? Nag-brown out talaga. Okay. So, doon mo makikita yung powerlifting community. Iilawan niya talaga. Sila, kapag ang bumubuhat nun, shoutout to you, JC Rillera. Si JC. JC ng Baguio Barbell. Ganda nung moment na yun. Yung talagang nagde-deadlift siya. Yung mga tao talagang naka-open yung mga lights nila. Mga lights, cellphone. Talagang, let's go! Ganda pa, kala mo gusto na buhay ulit yung ilaw. Mas maangas nga yun no? Spotlight. Pucha, ayos dito. Parang,
parang buhat lahat pataas. Oo, men. Yan, sa powerlifting. Actually, yun nga yung natutuwa ako, men eh. Hindi naman sa pag-sugarcoat na parang kapag sa gantong sports, dito rin ako nagulat na parang kahit kalaban mo, Oo. pusang gala, hindi Cheer mo kayo? mapipigilan Cheer ka? i-cheer. Oo. Parang ganun. Parang di ba, nakakatuwa siya in a Mm. way. Although magkalaban kayo numbers. Pero at the end of the day, men, alam mo yun, i-cheer ka pa rin eh. Oo. Di ba? So, yun, first comp mo. Yeah, first comp. Then, nasundan yon ng Unleash. Pero yung first comp mo na yun, anong weight class mo pala nun? 105. 105 ka nun. 105 na ako noon. Actually, ano yan? From 92? Oh, kasi 'di ba sabi mo kanina galing ka 88 yun nga eh. Parang kumbaga, parang pinapalaki na ako. Ah. 105 ka na, 182 ka na, huwag ka na mag-ano. Oh. Fake Huwag mo ka na na sa yan. 93. Okay Oo. na, 105 na. O yan. 105. Tapos, 105 pa rin ako nung nag-unleash ng 2020. Unleash is 2022 pa rin, ano? To yun. Feeling ko nakasabay kita rin pero parang day 3 kasi yun yung parang last comp. heavyweights. Yun yung Ronats, 'di ba? Yeah, Ronats. Diba? Sa Ayala. Manila Bay. Manila Bay ba yun? Yeah, Oo, Manila parang ganun, Bay. Manila Bay. Tapos parang may Ayala Mall ata yun. Ayala Parang Mall, ganun, Manila oo, Bay yun. mismo. Yun, yung second comp. Sa 105 pa rin. 105 pa rin. 105 pa rin. Oo. Tapos, yung hindi ko malilimutan ang competition ko, National Equip, National 105. Equip. Puta ba? Bamout ako. Ayun, eto na. Si Bam out par. Bamout. Dito tayo Nando magkakarelate. ka ba nun? Hindi. Actually, naalala ko yun. Pero usually kasi kapag ako, well, to be honest, ang tinitingnan ko kasi yung weight class ko lang. Wait, guys. Kasi hindi na ako hindi ko na comprehend yung numbers nyo eh. Mataas yung numbers mo. Pero usually, yun nga, nababalitaan ko na si ganito. Anong reason nun? Weight cut. Kasi Weight lumaki na ako nun eh. Tapos, hindi ko yung napigilan. Nagwa 107 na ako. Ganyan. Ayan, para pa yung competition, weight cut ako. Puta, pagsampa ko sa sa Weighing scale. yeah, puta 102. Sobra. 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 Di underweight ka nun. Underweight Hindi, na ako. sobra. I mean, pasok ka pa rin. Oo, pero nasobrahan. dapat 104 lang. Oo. 102, nasobra na ako na sobra. So, yun, sa akin, nagtingin ko ang dahilan. Kumbaga parang, ko nun eh, parang hindi sapat yung lakas ko. Tapos yung Okay. openers ko, although nagawa ko siya ng 5x1, 5 sets ng 1-1. Ganyan, parang Sa training. Oo. Okay naman. Then, pagdating dun sa laro, ayan, ba't hindi ko maintindihan? Ba't parang yung katawan ko against sa akin? Gano'n yun. Hindi ka na pwede magbaba. Utang ina. Wala na. Ito, kakabanggit ko lang last podcast kay Surima. Oo. Alam ko ba, yan yung reason kung ba't ako na-bum out dati, Benz. Men, akala ko kasi dati, first comp ko, akala ko pwedeng magbaba. Like for example, first attempt po, di mo nabuhat. Kaya confident ako nun eh. Pwede ka magbaba. Bababa na lang ako. Puta, hindi pala. Hindi Yun yung pwede. reason kung bakit kailangan yung alamin yung rules. Like before kayo pumasok ng kahit anong sportsman totoo. yan. Dapat alam mo, kahit yung rules talaga na, Yeah. kahit hindi yung technical rules, pero at least alam mo kung ano yung in and outs. Totoo naman. Mm-mm. So yun nga, balik tayo dun sa bum out na yun. Ang naglalaro lang nun, 3. Okay, 3 kayo sa weight class mo. 3 lang kami sa weight class. Okay. Si Gino Lim. Gino Lim, okay. Gino Lim. Nag-PAT siya nun eh. Si Derek yung team Kalabaw na siya ngayon, yung Kalabaw. matangkad. Okay. Tapos saka ako. Nabum out pa ako. Damn, saan ka na-bum out neto? Squat, man. Squat. Squat pa lang. So, ano to? Technical issues, strength Technical issues. Depth. Depth. Kay Sir Eddie, puti. Mm. Kay Papsi, pula. Mm. Sa front, pula. Nilaban mo. Ha? Nilaban. Hindi ko alam na may ganun. Okay. Hindi ko alam na pwede yun. Di ba? Oo. Hindi ko pa Okay. alam na pwede, ilaban mo ganyan. Second attempt, wala, para sobrang nervous ko, binabaw ng Binaba gusto, mo, oo. hindi umangat. Hindi na umangat. Mag-angat ko sa grinding ko, wala talaga. Third attempt, wala, pula talaga. Puti pa rin kay Sir Eddie, kay Papsi pula, dun sa gitna pula. Oo. So, hindi ko alam na pwedeng ilaban Ilaban, na, oo. i-contest pa, baka sakaling Nagbago. na mislock lang ni Papsi or what. Mm. Tapos, ang nangyari, ito na yung parang trigger point na, sabi ko sa sarili ko, hindi pwede itong ganito. Mm-mm. Umuwi ako nun, men. Iyak ako. Iyak, man. Iyak ako. I can relate, man. Oo, men. Iyak din ako nung nababot Imagine, ako. men, ilang weeks mo pinaghirapan. Oo. Kasama mo, pamilya mo. Di-
Oo, men. Pag mo pamilya mo nanonood, yung anak mo todo cheer sa'yo. Oo. Yung talagang, yung pag na-bomb out ka, nung parang naano ka, putya, wala na, uwi na tayo. Wala ka na sa wisyo mag-bench, Mismo. mag-deadlift, wala, uwi mo. Ay, hindi mo na kinontinue. Hindi ko na uwi ako. Kinukunin mo na yung sakyan, tara, uwi na tayo. Uwi na talaga kami. Hanggang sa FB, ayaw mo mag-FB. Mismo. Kasi ma'am, sa mga di nakakaalam, sa mga hindi pa nakaka-experience ng Ng bomb out. man, nakakahiya. Man, nakakahiya, sobra. Like, legit, man. Legit. Sabihin mo ng, hindi, part yan ng sports. Mm. Man, kapag ikaw yung nakaranas, nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. Nakakahiya at the same time, nangihinayang ka. Alam mo yun? Mm. Kasi, hindi lang naman basta-basta sumali ka dyan eh. Yeah. Before ka sumali dyan, ilang months ka nag-training yan eh. Oo, Like, totoo. nag-spend ka ng Legit. ilang oras, pawis, etc. Wala, nag-effort ka, tapos all of a sudden, bang, out. Bomb out ka, di ba? Sobrang sakit. Sobrang sakit. Like, Totoo. legit, Yun yung word, men. ang sakit. Masakit, dagi. Sobra. Talagang ano ko noon, yung mga coach ko din, si Ivan, si Cordapio, talagang sila yung nagangat na huwag ka masira sa ganyan. Nagano ko lang. Nag-cheer up sa akin. Ganun. Mismo. At the same time, buti na, yung asawa ko, yung wife ko. ah. Shout out. Shout out sa My wife, Marian, love you. And, yun talaga yung nag-cheer up sa akin ng bawi ka. Oo. Ganun. Ayan na. Ayan na. Nag-referee ako. Yun yung solution. Yeah. Di ba? Aralin mo, ba't ka na-bomb mo out? kung ano yung mali mo. Yeah, puta, Di ba? nag-referee ako. Talaga nag-aral talaga ako, bigla. pinagpulatan ko para pumasa. Pucha. Yun talaga kasi, hindi mo alam na pwede palang i-appeal yun, di ba? Yung pa isa. But possible kang hindi mabamot kung alam mo yun. Di Di ba? ba? May video ka eh. May nag-video sa'yo eh. Kung time pala na pwede, alam ko na pwede appeal yun, na may jury. Oo, Hindi ko pa alam na may jury pala. Okay. Hindi ko rin alam na may jury kasi syempre, ilang Pangalawa. competition pa lang eh. Pangatlo. Pangatlo na. Pangatlo. Di pa ako aware. Kumbaga, buhat lang ako ng buhat kasi. Buwan lang. Hanggang sa yun, nag-referee ako. Pumasa ako. Yari na. Doon ko siya totoong masabi ko na minahal ko yung laro. Saka wala nang way para mabang out ka. Oo, wala na. Kasi ko alam mo na gagawin lahat. ko. Oo. Alam ko na yung gagawin ko. Yan, yun na yung start na talagang nag-redeem ko sa powerlifting. Nagsibol. Oo, si Ayan, buti, naka-podium. Naka-podium Sibol. na. Yan, talagang 105 ka pa rin? 105. 105. Actually, tabla kami ni Jo Marie. Ah! Tinalo niya ako ng bodyweight. Oo, yun yung kwento sa akin ni Jo Marie. Bodyweight siya. Kasi usually si Jo Marie, pag lumalaro doon, laging underweight. Underweight. Oo, kaya Tinalo doon niya siya ako ng bodyweight. nanalo. Nag-bronze ako, nag-silver siya. Oo. Tapos, ang gold doon, si Ramzel. Ramzel. Shout out to you, Ramzel. Okay, Yan. Ramzel. Sa Ramzel ng gano'n nun. Tapos yun na, start na ako So, mag-referee. kumbaga redemption meet mo Yeah, pa. yung sibol. Anong pakiramdam mo? Like, kasi ako, nagkaroon din ako ng redemption meet Yeah. Kumbaga, hindi na ito mauulit. Yeah, Parang yeah. ganun. Pinaka-redemption ko talaga sa squat talaga. Squat talaga. Squat talaga yung talagang pinag-utuunan ko ng pansin. Talagang Binabaon mo na talaga. Yeah, hindi ko, actually, lahat ng accessories, ginagawa ko talaga. Putik ka. Kasi Yan, yung- kayo. Mag-accessories kayo, ha? Yeah, kasi may time na, naman ako, na guilty naman ako doon. Minsan, Oo. sobrang taas na ng volumes, tapos back ups, Accessories pa. accessories pa. Guilty ako dyan. Oo. Talagang hindi ko pinababayaan yung accessories sa squats. Kaya yun, hanggang sa, sana nga, magawa sa platform, nakapag 300 ako ng sa PR gym naman. PR gym lang. Kumbaga hindi pa sa competition. Sa competition is 280. 280. So, sana, 105 ka nito, 120 na ako 120 nito. ka na. Kasi, yung pa isa, dead drain ako. Kumbaga parang kinakapos ako sa deadlift. Pag nagkakats ako, pag nagkakat ako ng weight, kinukulang ka. kinukulang ako. Parang tumitirik ba? Okay. Kumbaga parang yung nabubuhat mo sa gym, Mismo. hindi mo nabubuhat sa sa warm-up. Oo. Yun, kaya, hindi na ako mag-105. Ayoko na. Pag yun yung trigger point mo, bakit ka nag-decide na, mag-angat ako? Angat na ako. Kumbaga, dito, ang layo ko, men. 106 ako, 120 yun. Kumbaga, parang wala akong intindihin sa weight ko. Wala Diba? kang iintindihan. Kaya, yun Peaceful. din yung reasoning ni Jo Marie kung bakit kahit underweight siya, yung nag-105 pa siya, parang nai-stress siya. Oo, Pag iniisip mo yung, kakatako, butik. Yung ganun. Hirap. Tapos maglalaro ka nung laro na pure strength. Mismo. Strength sports to eh. Oo, di ba? Strength sport. Mismo. Tapos nagkakat ka. Ang hirap. Mahirap talaga. Actually, ramdam ko rin yan eh. Kasi dumating sa point na nag-66 ako. Like, imagine mo 74 to 66. Iba yung pakiramdam eh. Like, sabihin na nating maayos yung cut mo, pero
mass moves mass eh. Yeah. Kumbaga, alam mo yon, mas mabigat ka, mataas ang chance, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mas mataas ang chance magiging comfortable ka buhatin tong gantong bagay. So yun yung naging trigger mo. Oo. So after nito yung Sibol to? Sibol? Yeah, Sibol. Pagkatapos nun, nag 120 ka na? Nag 120 na ako niyan. Ayan na yun. Ronats, 24 na sa Ninoy. Ninoy! Yeah. So far, side notes lang para sa akin, yun yung para sa akin pinakamagandang event. In a way na maluwag, walang warm-up, walang problema, hindi siksikan. Hindi sisikan. Temperature, walang problema. Yeah. Alam mo, nakakagalaw tayo na maayos. Parang ganun. Para sa akin Totoo. Side note lang. Ayan na, Ninoy. Alam ko nag-referee ka pa nun. Nakita kita nun eh. Nag-referee ka pa nun eh. Sa Ninoy. Kasi usually 120 huli. Nag-referee ako lang sa first 2 days. 2 days. Sa unang week. Kasi usually ang ginagawa ang Ronats no mga nakaraan is 2 weeks, di ba? Saturday, Sunday. Ngayon talagang 4 na araw na sunod-sunod na. So nag-referee ako sa first 2 days. So para pahinga ako ng Sabado, then laro ka. Ayun. Sa Ninoy, yun, okay naman. Pang 5 ka. sa weight class. 120 na to. Yeah, 120 na to. 120 na So, to. target naman, pag Ronats, wag lang mawala sa top 5. Mismo. Kasi na yun eh. Yun na yung parang. At saka yung Ronats na yun, alam ko, yun yung pinakamadaming umattend. Totoo. Like more than 400 ata yun. Yeah, totoo. Grabe. So yung talaga, yung competition, sobrang taas. Sobrang taas. So, alam mo yun. Sabi mo, sa weight class ko, andyan si Boki. Oh, damn. Big boy. Okay, big boy. Big Z. Sheesh. si Lucky, Boss Lucky. Oo, Lucky Lip. Pucha. Putik yan. Grabe. Rambulan kayo doon, no? Oo. Rambulan. Then, after Ronats, Luzon Equip. Diyan na tumaatas yung eto na. sa squats ko. Diyan na mismo naramdaman ko na, parang nag-effective yung mga ginagawa dito ko. ka na nag-280? No, 260. I mean, sa training? Sa training, hindi pa. Nagawa ko lang dyan sa training is mga 255. 250. Tapos nag-260 ka nitong Luzon Equip to. Saan to? Robinsons, sa may Metro East. Metro East. Ito ba yung 2023 ba to? Last year. Last year? Ito yung November? Ay, hindi. No, August. August. Bago yung laro nyo. August. Gets. Oo. Tapos yun. Luzon Equip, and after CNL Baguio. Kaya yun pa mismo kung bakit wait lang. Mas pa yun eh. Sa injury na-injury na rin. Kaya parang na ba yun? itong buong week ng 2023. Oo. Lahat ng competition nilaroan namin. Nilaroan nyo. Oo. Nabanggit nga rin ni Ivan yun na parang may point daw na parang, 2020. Lahat talaga. Nilaroan namin. Lilaroan nyo daw yun. Oo. From simula Cebu hanggang National Diretso. Equip. Pumunta pa kami Baguio. Oo, at team kayo nun eh, no? Pumunta doon. Pumunta pa kami ng Baguio. Grabe, sulit talaga eh, no? Oo. Pero anong, sa tingin mo, kasi, di ba, yun, like sabihin natin 3-4 months, every ganun, nagko-compete kayo. Sa tingin mo, in a competitive level, sa tingin mo ma-advise mo siya or ma-advise mo lang siya sa medyo kakapasok lang sa sports? Kasi malamang yan, pag lagi kang nagko-compete, lagi kang peaking. CNS mo sunog. Mare-recommend mo ba siya na lagi kang mag-meet? Kumbaga, pag bago, kapag bago, pa lang yan eh. Kumbaga, parang, sige, laro natin. Oo, yun. Kumbaga, sige, enjoy mo muna. Enjoy mo lang, sige. Then, kapag mararamdaman mo naman yan eh. Pag parang pagod ako. Ganyan. Yun na yung start na dapat meron ng rest. Kasi kailangan nakatawa mo ng... Mismo. Kumbaga yung interval, medyo matagal na. Oo, medyo matagal din. Kumbaga, kasi, pag ganyan, lagi kang peaking, prone ka talaga ma-injury. Oo. Diba? Sayang naman. Mismo. Ang pinaka-goal natin dito is longevity. Injury-free ka. Yeah, diba? Mismo. So, di naman tayo naglalaro para ma-injury. Yeah. Kumbaga, diba? siguro sa umpisa, enjoy mo. Mismo. Kada meet, laro mo. Marami ka naman pera. Lahat. Kasi mamihirap din Mismo. I mean, 2,000. Game. Diba? Hindi, feeling ko ito lang nga tayong sports na palabas eh. Palabas lahat eh. Palabas, Kaya diba? for the love lang talaga eh, no? Oo, yung kumbaga, mag-register ka 2,000. Siyempre, membership po sa gym. Oo. Yung gano'n na yun, wala lang yun. Yung gagasusin mo pa, yung gym mo, pamasahe mo, panggas mo, pagkain mo. Yeah. Diba? Totoo. Equipment mo. Yes. Equipment Number mo. 1. Diba? Kumbaga,
sa amin kasi sa Warat Cult, ayaw namin nung lalabas ka sa platform na medyo ano yung ano mo. Kumbaga parang presentable ka Oo, dapat oo, lagi. oo, oo, Kumbaga presentable. presentable ka lagi dapat. Diba? Kung hanggat kaya mong makabay ng gears na kumbaga parang maayos para Maayos, sa'yo. oo. Kumbaga parang may, ano ka naman sa stage. Kumbaga Mismo. ang daming camera dyan, men. Mismo. Diba? Kumbaga dapat look good ka lagi. Mismo. At saka, Diba? ilang minuto pa lang dyan, Oo. might as well mag-ano ka na. Diba? Kaya nga, yun. Yung kumbaga, nag-i-invest talaga yung team namin sa gears. Mismo. Kaya, Sobrang, hindi naman pang matagalan mo naman na kailangan yan, mismo. di ba? Oo. At the end of the day, magagamit mo siya in the long run. Oo. Kumbaga, hindi lang siya bumili ka lang basta-basta. Magagamit mo siya in the long run. Yeah, totoo. Kumbaga. Then, ayun na. Nag-compete ka nung 2023, which is yung equip na. Equip na. Dito ka Baguio. Baguio. Ito yung Baguio. Baguio na. Tapos national equip. National equip. Nag-podium ka nito. Podium ako ng Baguio Gold. Gold. Kumbaga, na ka-head-to-head ko si JC. JC. Rendera. Oo. Then, national equip. Gold ulit. Gold ulit. Gold ulit. Tapos, eto na. Yung Ayan na yun. Ronats 24 dapat na sobrang 24 pinanghinayangan ko dahil hindi Eto. ako nakalaro. Ito na yun. Ito na yung pinaka Pinaka nakapanghinayang. Oo. Ano na ako na kumbaga. Oo. Kumbaga, ang ganda ng Ready ka na. Kasi Oo, men, man. nakikita ko yung training mo. Men, lakas na nito. Nagto 280 ka na nun eh. Nakita ko yun eh. ano na ako. 300 Tapos, na ako. nagulat squat. kami ni Jomari noon kasi inaabangan ka namin noon. Hindi ako nakalaro. Ba't to na si Nico? Parang ganun. Ganyan. Yun na. So, walk us. Anong nangyari? Ano nangyari? Nangyari is ready na ako 1 week out. Kumbaga parang hindi naman 1 week, 7 days, mga 10 days out. 10 days out. Yan. Squat ako 300. Last heavy. Yes, last heavy session. Last heavy. Kumbaga 300. Di okay. Oo. Paramdam ko okay. Bench, okay din. Deadlift, Na-squat okay mo yung din. 300 sa PR. gym PR. Gym PR. Damn. Talagang, talaga di kami malakal. Yung Kami confidence, tago lahat. yung Oo. confidence mo nun to the roof Oo, yun. putya. Tapos, nung bandang linis na lang naglilinis na lang ako ng pang-opener. Oo. I think yan, 7 days out na lang. Pa-taper na yun eh. Oo, Kalma ka kumbaga, na nun. ito na lang, isang araw na lang na parang opener lang bubuhatin mo. Linisin mo lang, 3 times. Pucha, may pag squat ko sa second set, meron siyang pumitik. Pagbaba kong ganun, pag angat ko, may pumitik. Tapos pero naangat ko pa rin. Spine to? Sa spine. Like yung buntot talaga? Dito. Okay. Tapos, di naramdaman ko na siya na may pumitik. Squat to squat? Squat. Hindi ko pa siya nararamdaman. Nakapag-bench pa ako. Hanggang kinabukasan, ang sakit ng ko. Lower back. Akala ko nga, mayroon pa akong sa kidney or what. So, check up ka ba? Blood test. Oo. Pucha, wag, sana, may laro ko Sabado. Sana, wag lang Oo. Sana, okay lang ako. Pero yung sakit mo na yun, like nakatayo ka. Nakatayo pa ako nito Okay. nung mga kinabukasan. Habang tumatagal, palala siya ng palala. Okay. From here, umaabot na hanggang Maangat. dito. Pusang galayan. Pucha, yung kapag hanggang sa mga ilang araw na, after nung mga 5 days, be burning sensation ka nung nararamdaman. Tae ka. Puta, nung Damn. nagpa-x-ray ako, tas lumabas na, yun nga, due to muscle spasm, hinila ng muscle yung spine. So, dumiretso siya. Na-irritate yung sciatic nerve. Yung sciatic nerve, magmula rito hanggang paa. Dugtong pala yan. Oo, dugtong siya. From dito, yung nerve na yun, mula rito, hanggang paa. Hinatak. Yeah. Kumbaga parang, pag siya, onting maling galaw mo, talagang ganun. Ultimo, pag-apak mo sa hagdan, Oo. nakaupo ka ng ganyan. Oo. Hindi pwede. Kailangan nakaangat siya. Kasi siya, naiipit. Naiipit. Tapos pag matutulog ka, nakaganyan na. Oo, mahirap Hindi yan, ka no? pwede dito. Ganun kalala. Kaya nag-decide ako na hindi ko na lang ituloy. Oo. Kasi kaysa mas lalo pang lumala. Ano naramdaman mo Tsaka yun? hindi ka na nakakabuhat talaga. Kasi syempre, imagine mo, 300 na ako, last heavy ko. Parang Mm. may nilook forward ka ng like yung event na Yeah. yun. Kasi di ko pa siya, technically di ko pa nararanasan yun na parang may pinaghandaan ka all of a sudden
Although na-injury ako. Pero iba kasi yung may pinaghahandaan ka, May meet pinaghahandaan yun, no? ka eh. Tapos biglang di ka na ano mo doon? Sakit. Ano, nung nanood ako Ronats. Oo. Parang tanginas, Man, ako first dapat time yung ko nandito. Wala kasi ako sarili ko kasi kabilang ako dun sa flight na Mm. malalakas. Oo. Men, puta achievement na sa akin yun. Men, Sobra. nakasabay mo sa flight. Si Big Boy, si Boss Lucky, si Ramsel, si Emilio Si Florendo. Emilio. Puta, ano ka sa flight Oo. na yun? Tangina, Sarap grabe yun. Ang ganda nun. Para sa akin, achievement na yun. Kaso, di ka naman nakapaglaro. Hanggang tingin ka lang. Pero nag-referee ka nun, hindi din. Nag-referee ako. Nag-referee ka. Nag-volunteer na lang ako nun. Nag-volunteer ka rin. Kumbaga parang, nung last day, yung nainggit ka, tangina. Sayang, dapat andyan ako eh. Oo. Yan. Mismo. Kaya, sobrang nakapanghinayang. Yun, nakapanghinayang sa PL journey ko. Oo. Kumbaga parang hindi ko na showcase ba sa platform yung pinaghirapan ko. Mismo. But it's Kasi- never too late. Yeah. Sana, makabawi. Oo naman. Oo. Kasi yun, di ko nga na-showcase sa platform. Sa gym ko lang nagawa. nagawa. Hindi naman counted yun. Hindi Kumbaga talaga parang counted. sa competition talaga, Kumbaga. pag kukuha ka ng, pag sinabi mo yung PR mo, Oo. di mo na i-count yung gym PR mo eh. Mismo. Count mo lang yung competition mo PR mo eh. Mismo. Makakaalam lang yan yung talagang nandun na sa competitive state. Talaga. Alam mo yun na parang Yun. injury ka, nagpa-rehab ka. Rehab, men. Tagal, 12 weeks. Damn. 12 weeks. 3 Oo, months. Gastos. Gastos yun, man. Pugus ang Ang gala. gastos. Tapos, buti na lang kamo, meron din mga PL athletes na talagang concerned din sa'yo. So, may nagbibigay sa'yo exercise. Shoutout to Franz Shout Squat. out, France Squat. Yan, ng Barbells and Brews. Okay, Yan, shout out si sa'yo. Franz. Yan, siya yung nagbibigay sa akin ng mga exercise na routine Routine. para Rehab dun sa injury. exercise. Rehab oo. exercise. So, yun, hanggang sa 12 weeks, after nun, Nagpa-PT ka neto? hindi. Hindi. PT, kumbaga doon sa pinagte-therapy ko. Therapy. Doon na mismo. Tapos, ginagawa ko, hindi ako nag-skip ng gym, nagbubuhat pa rin ako, pero sobrang light. Oo. Like, 60 nga, di ko maangat sa deadlift. Oo. Kasi ganun kasakit. Ano masasabi mo yun? Kasi usually, kapag nai-injury yung mga tao, kasi may mga kilala ko, pag pumunta sila sa doktor, pinapahinto sila. Oh, meron. Parang ganun. May mga ganung Pinakahinto. doktor. Like, legit. Mm. Marami akong kilala. Like, ano masasabi mo nun? Since ikaw hindi ka huminto. Like, masasabi mo bang better talagang tumuloy pa rin pero manageable yung weight? Yeah. Tumuloy ko pa rin kasi, syempre, pag huminto ka, gagawin din naman agad yan. Di rin naman din eh. May ano din eh. Yeah. At least yun, nasasanay yung katawan mo. Oo. Diba? Natitrain siya. Kahit sabi mong RP6 lang or base RP, Oh. parang naman mo, RP6 lang yung mga ginuwat mo. At least, yung katawan mo, anong pa rin? Feeling ko nga theory ko lang na parang for example na injury ka tas like total huminto ka talaga like legit. Parang mas magiging feeling ko worse pa nga siya kasi Yeah. mangyayari doon. Wari, pagaling ka na. Maniniba, Yeah, ano na agad, maninibago. foreign na agad yung movement na yun Yeah, sa'yo. totoo. So, mataas ulit ang chance na may injury kasi di mo alam yung movement. Kasi movement pattern tong ginagawa natin eh. Kumbaga muscle memory siya eh. Di ba? So, talagang recommended talaga. Pero at the end of the day, magpa-consult pa rin kayo sa PT nyo. Kasi itong sinasabi namin, based sa naramdaman namin, sa na-experience namin, which is nag-work. So, at the end of the day, decision nyo pa rin yan. Yeah. Feeling ko, case-to-case basis din sa injury talaga eh. Like, may mga injury siguro talaga na kailangan ng total rest. Yes. Feeling ko. Like, for example, nabali ka. Nabali Nabalikan talaga. ka talaga. Parang ganun. Pero meron nagkakaroon sa sciatica na natutuloy niya pa rin. Siguro yung nangyari lang sa akin is medyo malala. Okay. Kasi yun talagang ang hirap. Kumbaga, ultimo akit ka na hagdan. One step. Oo. Kumbaga, parang isa-isa lang. Oo. Kasi pag tinuloy-tuloy mo, may mag-hint, may magti-trigger na parang from here sa likod mo, Gagapang. merong kakat. Ay, Meron siyang po, saan gala. Ultimo sabihin mong 0.5 seconds lang, pero yung pagkat niya na gano'n, Sakit nun. hinday mo talaga na ang init. Oo. Ang init sa ganito. Tapos, iinday mo talaga siya eh. Kahit sa bracing, Oo. yan, dyan din ako nahirapan sa bracing. Kasi sciatic siya, di ba? Mm. So, pag nagbe-brace ka, naiipit siya. Ngipit, oo. Pag nag-brace, yun din siya masakit. Talagang, pag nag-brace ka, masakit talaga. Kumbaga may hint na Mismo. pag ganun talaga.
Kaya sobrang hirap tiniis yun, yung ganun. Pero hindi ko sumuko. Kumbaga parang tinuloy ko pa rin yung mga dapat gawin. Mismo. Kumbaga parang masanay pa rin yung katawan ko dun sa movement na yun. Kasi para sa akin, gaya na sinabi mo, Oo. pag tinigil mo yan, men, parang maninibago ka. Parang Mismo. sobrang back to start. Parang back to zero ka eh. Oo, totoo. Kumbaga, might as well, gawin mo na lang siya in a way na parang, para ma-familiarize mo pa rin yung movement ng, hindi ka maglo-load ng kung ano-ano, like Yeah. manageable or kahit nga bodyweight nga lang eh. Mas mabuti mag-bodyweight ka kaysa huminto ka totally. Parang ganun. Totoo. Di ba? Mas okay yung ganun. Yung, kahit bodyweight. Okay lang, kahit bodyweight. Oo. Pero, isa din natutunan ko pag na-injury ka, huwag ka nang mag-isip kung may means ka pambayad ng pa-PT or something. Go for it na. Oo, Huwag totoo. mo nang hantayin tumagal, man. Totoo. Pag tumagal kasi, pucha, parang ano eh. Oo, kasi nangyari nga yun sa akin, ininda ko. Although may mga rehab exercise kaming ginawa ng coach ko. Pero sa akin, hindi naman talaga major eh. Kumbaga, pero feeling ko kung napaaga lang ako nagpa-PT agad, feeling ko mas okay na ngayon. Parang gano'n. Yung mga ganung bagay. Kung meron ka namang means, why not? Go na. Kumbaga, wag mo na hintayin pang lumala pa. Parang gano'n. Totoo. So, 12 weeks. Yeah, 12 weeks yung tinagal niya. Tagal. Oo. Kainip. Tapos parang balik ka sa numbers mo na pagtsatsaga mo lang ulit na itaas. Mismo. Pero outside powerlifting, since may injury ka, sobrang malaki bang effect nito sa outside life mo sa powerlifting? Nung may injury ako, hindi. Kumbaga parang less yung time mo sa gym eh. Kumbaga parang ano ka na, mas focus ako nun sa negosyo. Negosyo, pamilya. Sa Pamilya. mga bata. Pamilya. Ayan, So kasi parang, okay, go. yung kumbaga parang yung time mo sa gym ng almost 3 hours, 3 and a half. 3 bawas. hours lang ba talaga? Hindi ako may limit talaga ako. May ng 3 limit, hours may lang. limit, Oo, may kasi limit. pag wala pa ako 3 oras, nagchat-chat na yung Gets. wife ko. Ganyan. Yun nga, mas siguro 1.5 ka na lang sa gym, ganyan, 1 hour. Yung parang exercise lang. Then mas napag-focus ka sa masyado sa negosyo, sa mga bata, mas matagal mo nakasama. Mismo. Ayun, Kumbaga ganun. blessing in disguise din siya at the same time. Nagkaroon ka ng mas maraming time. Totoo. Doon sa feeling ko importante. Mas importante sila Oo, eh. syempre, negosyo. Automatic yun. Negosyo pamilya eh. Kumbaga alam mo yun. Oo. Kumbaga yun. Yun ang kinaganda rin ng na-injury ako. Kumbaga parang yung support system ko kasi ang lakas. Oo, sobra. Pamilya ko, mga anak ko, tapos team ko, malakas. Mm-mm. Kaya madali ko lang din na Nadaanan. yung injury, parang dumaan lang. Ito na ulit. Mismo. Prep na ulit. Mismo. Natuwa lang kasi, minsan kasi, madalas kasi, anong nangyayari kapag nagka-injury, na-disgrasya yung tao, like, lugmok na ba? Oo. Parang iniisip na nito, end na ng ganito, Sobra ganyan siguro to. yung nararamdaman nila, masakit talaga yung parang hindi na yata ako makakabalik. Ganun. Tapos plus, may mga tendency pa kapag nagpapa-consult sila sa, alam mo yung mga normal na doktor. Yeah, yung mga Alam mo yung conventional doctor. sasabihan ka na, hindi ka Tigil na mo na. mapagbuhat. Big example man, airpods ko, Mm. way back, bata pa ako, na disgrasya sa motor. Paa. Sinabihan siya, although hindi siya lifting related or something, injury siya technically, nabali yung buto niya. Sinabihan siya, hindi ka na makakalakad. Imagine mo kung ikaw yung nasa kalagayan na ganun. Di na ako makakalakad, ilang taon pa ako nun. Grabe. Diba? Nung nakakalakad ngayon. Nakalakad na. So, ibig sabihin, yun yung mga mahirap sa ngayon eh. Oo. Na parang, pero feeling ko will mo pa rin yun. Kung tinatatak mo rin sa isip mo na, di na rin ako magagano. Parang sa isip mo lang. Sa isip mo na, hindi na rin ikaw, sinabihan ka na nga, tapos di ka makakalakad. Ay, di na ako makakalakad. Parang, ganun din yung magiging resulta sa'yo. Parang, imagine mo yun. Totoo. Diba? Pero kung inisip mo na hindi, Kaya ko to eh. Parang napaka-imposible naman. Lahat naman, feeling ko, lahat naman siguro ng problema na susolusyonan yan eh. Totoo. It takes time. Yeah, it takes time mo talaga. Diba? Para gumaling yan. Mismo. Then, yun, how are you today? Like, ngayon, present time, since na na-injury ka, masasabi ko mo bang 100% ka na? Sa ngayon, peaking na for the Nationals equip. This, August. Okay. Yan. Masasabi ko na, kaya ko na ulit kaya ko na siya, bumuhat,
pero hindi tulad nung Okay. kasi meron pa meron Ah, parang ah, ah. iniinda ka pa rin eh. Hindi tulad pa rin nung numbers na lalabas na expected mo nung Nats 24. Hindi, kumbaga parang merong pa ring pag-aalinlangan ba? Halimbawa, pag nasa weight mo na, Mismo. Parang Man, mag-flashback. oo, di ba? Talaga meron siyang meron siyang Oo. naisip mo pa rin, baka may pumitik ulit, di ba? Oo. Kaya may pag-aalinlangan sa mga attempts mo na gagawin eh. Mismo. Kaya yun, pero wala palag. Ang pinaka-purpose ko lang naman dito sa NQT, makapag-NQT Makapag-NQT. para makapaglaro ng 2025. 25. Kasi maganda yan. Maganda ang Ronets Maganda ang 25 2025. Ronets. Grabe. Kaya kailangan mag-NQT. Mismo. Pero, ayun, good luck sa'yo doon sa meet. Actually, may mga, ito, lalaro din to. August. Pero maganda. Saan to? August. Robinson's Ermita. Manila. Ermita, Manila. Malapit lang. Lapit na. Malapit lang. Yung Dito? I mean, what I mean, accessible eh. Accessible. Nung nakaraan, patek. Parang nakakawawa ba yung mga, syempre, di naman lahat ng, Sa gali? Yung sa gali ba? Hindi, yung sa ano, The tent? the tent. Sa Taguig. Hindi naman lahat ng athlete may means of, private vehicle eh. Parang malayo siya sa sa kaya ng malayo nakaraan. talaga siya. Pero yun, it is what it is. Pero yun nga, wala lang. Kasi, natutuwa lang ako in a way na parang, kasi yung injury mo para sa ngayon, ito pa lang yung worst na nakita ko sa mga medyo kakilala ko eh. 'Di ba? Like na-injury sila na ganito lang. Ikaw kasi spine na 'yan. Tapos sciatica pa. 'Di ba? Parang talagang grabe siya. Grabe. Pero ano yung like pinanghawakan mong bagay kung bakit. Kasi usually pag ganyan nakaramdam ka ng ganyan, may mga kadalasan ng mga tao diyan. Wala na, ayoko na. Kung magbubuhat man, babalik man, pero hindi na ganun. Pero what made you decide na hindi? Tutuloy ko pa rin to? Siguro yung hunger ko. Yung hunger ko na makapaglaro ulit. Na di pa ako, kumbaga parang gutom pa ako Gets. Hindi ka titigil hanggang sa maging top ka. Diba? Kumbaga proud but never satisfied. Hindi. Totoo yun. Hindi ka pa satisfied sa mga achievement mo rito eh. Kaya yun siguro. Kumbaga, gutom ko na, maglalaro ako. Kumbaga parang, ilan pa lang ba yung nalalaro ko rito? Tila walong Wala pa yan eh. Marami yan pa yan, men. Sa umbaga, malayo pa ba? Yeah, malayo. Kasi, itong powerlifting kasi long game ba? Totoo. Katulad ng pinag-usapan natin kanina, marathon talaga to, men. Patagalan dito. Like, kung mabilis ka maumay, man, imagine mo, reality, ang boring ng training. Like, ikaw nagagawa ng paraan para hindi maging boring. 'Di ba? Motivation mo, comes and go yan. 'Di ba? May mga certain factor outside buhat mo na, for example, problems sa relationship, sa business, etc. Manakala nila, hindi makaka-apekto yan. Man, mental yan. Mental ang powerlifting. Yeah, totoo. Diba? At saka, siguro yung, para sa akin yung motivation, nawawala yan eh. Wala, men. Pero matitira sa sarili mo, disiplina. Disiplina mo lang Disiplina, talaga. matitira sa sarili mo, yung mag-training ka ng kahit hindi nakatingin yung coach mo, kahit wala ka, gagawin ko eh. Baga, yung routine mo talagang, eto, gagawin ko to, lahat to. Oo. Diba? Isipili ko, ang nagda-drive sa atin noon, yung katulad na sinabi mo, hunger. Yeah. And at the same time, siguro, ito na naman, passionate tayo sa ginagawa natin. Yeah. Kasi, hindi naman natin to gagawin. Diba? Kung hindi natin mahal kung hindi mo mahal yung laruin. Laro na to. Like, regardless kung anong sports man yan, mapa-basketball man yan. Diba? Ang kaso nga lang, madalas kasi hindi nakikita ng tao yung training. Yeah. Nakikita lang na yung product. Yung product lang talaga. Nakikita ba nila na ilang oras tayo nasa gym? Nakikita ba nila na may mga athlete na anong oras na nasa gym, nagte-training pa rin, nasisingit nila? Hindi na nakikita yun, man. Ang nakikita lang ito. Ayan. Tapos congratulations na. Wari, imagine ikaw, may mga taong hindi pa nakaalam nagka-injury ka. Yeah. Nakita lang na, for example, mag-podium ka. Nakita lang, podium to, ang galing nito. Solid to. Malakas talaga yan. Pero hindi nila nakita yung struggle mo. Totoo. Totoo naman yan. Which is, yun yung talagang saludo ko sa
lahat ng atleta eh. Feeling ko yun din yung reason kung ba't di tayo masyadong naiintindihan ng mga iba Oo. na hindi athlete. Totoo. Kasi big example dyan, for example, kay Heidelin, di ba, yung Mm. naging issue na nga sa kanya, maraming nagsasabi na, di ba, yung binigyan siya ng reward na technically, para sa ating athlete, deserve niya yun. Deserve niya yun. Kasi hindi naman nila nakita yung paghihirap niya, Mm. yung wala pang nag-i-sponsor sa kanya, etc. Kumbaga, sa ibang tao, okay, nagbuhat siya, ganun. Pero ang babaw mo para masabi mo nun. Ibig sabihin, hindi mo talaga alam yung ginawa niya. Oo. Parang tayo din yun. Mm. For example, ganyan, buhat-buhat ka lang ganito, ganyan hindi mo naman talaga alam yung pinagdaanan ka eh. Parang, nagigets ko naman sila. Which is, wala trip natin to eh. Oo. Totoo. Diba? For the love. Yeah. Kahit saan powerlifting. Kumbaga parang volunteer, Oo, di ba? mismo. Volunteer ako sa referee. Oo. Yeah, for the love of the game talaga Kumbaga parang sige, para ano natin ito event, Matuloy. yeah, tuloy. Okay, volunteer ako ganyan. Oo. Kumbaga, yung pagmamahal mo dun sa laro, yung pagmamahal mo dun sa game, andun talaga. Oo. Kaya hindi din natin masisisi yung sarili natin pag may disrespect Yeah. ng sports natin. Talagang feeling ko ipaglalaban mo rin eh. Paglalaban mo rin talaga. Oo. Totoo naman yan. Katulad ng mga gusto ko lang i-brought up in terms of disrespect nga ka. For example, may mga athlete na sumasali na alam mo naman na tested yung meat. Tapos, diba? Kasi, nagigets mo yun? Kasi Yeah. usapang usapang tawag dito, pagmamahal sa sports Yeah. Kasi yun din kasi yung ni-reason out ko kung bakit ko na-call out yung tao na yun dati before, which is di ko na i-call out ngayon. Pero hindi naman siya lang, in general naman din siguro na to. Kaya nga may tested at saka untested Tested. Kumbaga, para sa atin, seryoso tayo eh. Mm-mm. Like, di naman tayo nagtitrip-trip lang dito eh. Seryoso tayo dito sa sports na to, at saka yung sports, yung fed natin, tested. Yeah. So, parang nun, parang ganito lang para maintindihan. Parang sumali ka ng boxing, tapos nagdala ka ng baril, nagdala ka ng pamalo, parang ganun lang yun, man. Sobrang alam mo yun, 'di ba? So parang di naman na tayo bata para Oo. magdayaan pa. 'Di ba? At Totoo. saka kung sabihin na walang choice na feds, may isang feds diyan HPL untested, Mm. 'di ba? Doon alam mo ba 'yan? Ang point lang naman dito is respeto sa sports. Yeah. 'Di ba? Parang wala talaga ganun talaga, respeto talaga. Kumbaga, alam mo nang mali, wag mo nang gawin. Yeah, totoo naman. Pero yun nga, move on. Yeah. Move on. Move on. Moving Kaya on. ko lang naman nabanggit to kasi usapang pagmamahal. Yeah. Kasi Yeah, gano'n that's naman the yun game. For example, pamilya mo, mahal mo yung pamilya mo. Papayagan mo bang masaktan yan sila? Kuwari, anak mo, dinaya. Mapapayagan mo ba yun? Oo. Pero hindi naman, di Ilaban ba? mo yun Ilaban mo yan, men. Parang ganun. Ganun lang naman yan, men. Sobrang basic lang. Mm. Basic 1, 2, 3 lang yan. Pero yun nga, ngayon, masasabi mo bang ready ka this August? Yeah. Mm-hmm. Sabi ko, ready, ilang weeks na lang ba kami? 5? 4? 4 4 weeks out. 4 weeks 4 out. weeks out. Day So, 4 ka? Day 4. Day 4. Sunday. Sunday. Sabado ka. Oo, no? Oo. Oo. Kasi ano Sunday. yun, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Oo. So Mismo. yan, day 4 sa August, malamang August 11. Oo. Sabi ko, nandito tayo sa peaking Kumbaga parang, ito na yung pa 90% na nga ako this week Oo. How was the training so far pala since kakagaling mo lang sa injury? Si training ko naman is, tingin ko nag-adjust din ng program sa akin si Coach Coach mo. Romar. Oo. Ang dami kong deload. Gets. Kasi para sa pahinga. Kumbaga parang every other 3 weeks, deload. Every other weeks. Mismo. Kumbaga parang, siguro, alam niya na, galing din ako injury, kaya ganun yung ginawa niya. So, yun. This week, papunta na tayo ng 88%. Ayan. And packet. Oo. Deload, packet ulit. Tapos yun Yun yung kumbaga, yun yung parang essence ng coach kumbaga, may third eye tayo Yeah, totoo. Imagine mo kung tayo lang. Mm. Sige, banat lang tayo ng banat. Pero alam mo yun, parang isa yung taga-timpla kumbaga. Totoo. Tsaka swerte ko. Dalawa
nag-handle sa akin. Oo nga, no? Si Ivan. Si Ivan. Tsaka si Coach Romar. Si Coach Romar. Baga parang ang tigay-bigay ng program si Coach Romar. Oo. Na nag-exited ko, may nakatingin sa akin. Matayin, Kaya, wala, ang palad ko dito sa team na napuntahan ko talaga. Since usapang Sobrang grateful. mismo, usapang team, masasabi mo ba na sobrang helpful kapag may kasama kang nagte-training? Men, eto sa amin, sa team namin, sabay-sabay kami nagte-training. Oo nga eh. Kumbaga, from 5. Nakita yung reels mo ba yun? Yung hindi nag-load ng plates. Hindi naglo-load. Bago kasi. Bago. Ano ko nung mismo. dito kita ko after mo deadlift panay cellphone mo. Sabi ko, mag-load ka, wag ka cellphone. Kasi sumabay ka eh. Tapansin ko rin yung parang ang sungit ko. Ang dahil yung Natawa ako dun eh. dun. Pero man, valid naman talaga yun. Imagine mo, sasabay ka eh. Oo, sasabay ka sa amin. Hindi naman dalawa yung bar natin dito eh. Oo, isa lang naman power bar diba? namin, Isa di ba? lang yung platform mo Tapos, dun eh. isa lang yung squat rack. Mismo. Maganda dun sabay-sabay kasi nagagabayan nyo yung isa't isa. Napupulis nyo, Yeah. isa't isa. Kung may pagkakamal na rito, Oo. ganyan. Kapag nagpabatuhan kayo ng mga... Constructive criticism ninyo sa yan, isa't isa. yan. Ang pangit lang, dahil isa yung squat rack, isa yung bar, Mismo. ang tagal. Ang tagal talaga, boy. Blockbuster yun. Ang tagal ng ikot. Ikot yun, ikot. Tapos na yung pre-workout mo, mawala na. Hindi ka pa rin nakapag-top set. Mismo. Pero masaya. Feeling ko masaya. Masaya pag marami kayong nasa training. Kasi parang nag-aangat na kayo sa isa't isa. Oo. Parang lifting each other's up ganun eh. Mismo. Ganun yung nakasanayan namin na training Oo. nila Ivan. Nila Ivan. Kasi sama-sama sa igantong oras, ganyan. Kaya yun, masaya siya sa pag ganung training na sama-sama. Yun lang, matagal kasi konti lang yung gamit namin. Mismo. Yung gamit namin yung sa Urban Gym pa. Shoutout to my home gym, Urban Gym. Yan. Oo. Sa kanila. Tapos yung bar, na power bar namin, ano lang namin yun. Kumbaga parang binigay sa amin ni Coach Romar. Kumbaga binilan niya kami ng Power Dragon. Oo nga daw eh. Nakita ko nga yun eh. Kasi nung ginagamit ko yung bench, puta, nag-roll. Nag-roll nga. Yun yung Olympic, di ba? Tsaka pa-check nga kung may tao sa labas. Nag-roll yung bar, pati sa pag mag-squat ka, gumagano'n yung prone sa injury yun. Mismo. Kasi ang alam ko, pang-Olympic talaga yun. Kasi di ba, kailangan nilang umiikot. Oo. Ganun. Nakatry ako niyan, madalas natatry ko dyan dati before ako mag-power bar. Yun ang problem niyan sa squat. Parang hindi ka magiging stable sa iikot. Kasi pag umiikot siya, madadala yun eh. Parang mamimisgroove ka in a way. Parang ganun. So diba? Maganda yung training na kasabay. Yun lang sa amin. Medyo natatagalan lang. Natatagalan lang. Yun lang yung parang may ano din. May kasi good and sa bad. amin, may mga pamilya rin yan eh. Mismo. Baga parang etong time mo, parang me time mo sa sarili mo. Pero may family ka rin na uwi. So, sayang naman yung oras na Hindi ka rin dapat magsayang ng oras. Sa amin, sa team namin, ilan ang may mag-asawa. Oo. Meron doon mag-asawa. Parang 2 partners yun na may mag-asawa. 2 partners? Oo. Parang yun lang na babawas lang sa oras. Oo. Kasama dapat yung mga bata. Kasi paggabi na yan eh. Paggabi na yung training namin. Automatic yan. 5 nag-start. Natatapos yan. Ako, umuwi agad ako. 8:30. 8:30. Bilis Sila, umabot pa ng mga 9. Oo. Pero, napansin ko kapag, gusto ko rin din mag-training ng marami din. Kasi, feeling ko mas masaya kung may, mas malakas kang kasama. Like, nagigets mo yun, na hindi lang laging, ako yung pinamalas dito. Parang, maganda din driving factor nun eh. Oo, totoo. Na parang, mas malupit to mag-bench sa akin, no? Siyempre, makakuha ka rin ng mga technique doon. Mga ganun. Tsaka, challenge ka. Oo, yun. Alam na magpares ka weight class. Mismo. Nandun yung competition in a way, pero friendly competition. Friendly competition kung mag-ampli kayo. Oo. Diba? Kasi diba, once na ba kayo naglaban ni Ivan? Dami na. Ilang beses na, diba? Buti ka mo, nasa master na siya. Oo nga pala, master na siya. Open, lagi kami magkalaban. Lagi magkalaban. Buti nasa master na siya. Meron kami doon isa, si Miguel, na 120 din, pero pinapaakit namin lagi ng 120 plus. Oo. Kasi malapit naman yung weight niya. Para hindi kami nagkakalaban. Oo.
Then yung iba, magkakasama rin silang weight class. Yung isa Sa namin, lower. yung LGBT, Oo. sa yung police. Oo, yung police. May police eh. May police. Alam ko yung may police. LGBT, tsaka yung police. Kaya magkabakbakan lagi yan sa training. Pero masaya. Masaya, Hindi oo, siya. legit. Parang ang babaw naman siguro ng ng pag-iisip mo kung tuturing po yung personal. Oo, hindi. Kumbaga parang angasan lang, Oo. pero friendly yung angasan. Pero yung angasan na yun, men, sobrang nakaka-boost yun ng moral, Totoo, men. Like, totoo. siyempre, hindi yan mapapatalo dito. Ngayon, isa naman, tira na mapapatalo dito. Ngayon, positive kayo. Kumbaga, win-win situation kayo eh. Ganun nga. Ganun At the end of the day, nakukuha nyo parehas eh. Oo, totoo. Diba? Kumbaga, halimbawa na lang, doon sa teammate namin dito sa Wild Cult, yung LGBT, tsaka yung police. Yung police, malakas yung police. Yun. Hindi niya alam, yung LGBT umaakit. Mas malakas pa kanya LGBT. Kaya, parang bad trip yung police sa amin. Parang ano siya, hindi mo, Police ako eh, layo eh. Patik yan. Ganun ang nangyari ngayon. Nakakatuwa Oo, siya. nakakatuwa. Nakakatuwa siya. Nakakatuwa sila rin kasama. Oo. Pero, yun nga, kumbaga, ayun, papunta na tayo sa, hopefully, feeling ko naman makakuha mo yung NQT for Yun ang 2025. pinagul ko. And hopefully, ang lagi naman nating dasal dito is yun, ma-away tayo sa injury. Okay, sana. Hopefully, wala nang nangyari anomalya ba? Oo nga eh. Inga naman. Yan na naman tayo, parang mag-apply. Pero hindi naman na yan. Gawin natin ng, sabi nga ng coach ko, let's do this clean and safe. Mismo. Walang overshoot. Overshoot, tsaka hindi na dapat pwedeng, kumbaga, natuto na. Oo. Natuto na. Yun din isa sa nag-trigger sa akin, overshoot siguro. Oo. Hindi, overshoot naman talaga. Okay. Kumbaga parang, yung that day na nag-300 ako, feeling good ako nun eh. Yun, medyo tricky yun, no? Pag feeling good ka, parang natitrick yung ego mo. Sobra, totoo. Yung utak mo parang merong Kasi pansin ko sa mga athlete ko, pag feeling good sila, mataas ang tendency nag-overshoot sila. Kasi nandun yung, nandun yung moral mo na parang, hindi, feeling good ako maano ako ngayon eh. Ngayon, for example, binigyan ko siya ng certain RPE. Ngayon, ang nangyayari, na-hit niya yung number na yun na supposedly, ito lang, pero feeling good siya, bumibilis. Ang nangyayari, di natin namamalayan na accumulate si fatigue. So, pag hit natin ng, kuwari, nag-angat tayo, supposedly, for example, RPE 7 lang, ang nangyayari, pag nag-angat na, sosobrahan yung angat, doon na pumapasok. Kaya medyo tricky din si feeling good eh. Kaya kailangan mo hanapin yung balance nun. Yeah, na hindi ka dapat, ikaw mag-control ng feeling good mo, hindi ka dapat ikaw yung kinokontrol nun. Na in a way na parang tapak-tapak din sa gas. Lalo na week 1 ka, mag-overshoot ka. Yun yung parang isang factor na hindi nila, madalas nami-miss ng athlete na parang week 1 pala. Kaya nga tinatawag na week 1 eh. Tapos mag-overshoot ka, hindi nila mapapansin na mag-carry over siya throughout the block. Yeah. Na supposedly, dapat makakahit ka pa ng bigger second or third week mo na wala na yun kasi na-accumulate yung fatigue mo una pa lang. Kaya nga may block eh. Kaya nga may week eh. Yeah. Kaya may training cycle tayo eh. Hindi naman dapat dito ka agad. Ito na yun. Di ba? May shortcut eh. Totoo. Ang ganun. Pa rin lang, nakakatuwa lang yung mga natutunan natin. Pero applicable din sa buhay din. Tama, imagine mo, walang shortcut. Sa buhay din, wala namang shortcut eh. Imagine mo, yung emperor clothing mo, nakilala ka ba agad? Di ba? Hindi, men. Dumadaan tayo dun sa cycle. Totoo. Kumbaga, yun. Process ba? Mismo. Kaya sabi sa inyo, maraming matututunan dito sa powerlifting eh. Totoo. Kaya mag-powerlifting Parang na kayo. non-stop learning talaga siya. Oo. Kaya gustong-gusto ko rin nag-referee. Oo. Kasi marami kang matututunan doon yung actual niya. Oo, men. Yung actual niya, bakit siya pula? Oo. Mulaw pala yung paa sa squat. Mismo. Yung At least aware ka na as Oo. an athlete din. Sana hindi ko gagawin to. Oo, di ba? Kumbaga may awareness na sa'yo para pagdating mo ng ikaw na yung nandoon, alam mo na gagawin mo. Totoo. Parang ganun. Yung maganda dito, parang non-stop learning siya na gagawin mo eh. Alam mo, kaya gustong-gusto ko rin nagme-mini vlogs. Oo. Yung mga itatalakayin ko yung halimbawa, ano ba yung block? Oo. Ano ba yung back ops? Mismo. Kasi Yan. maraming walang alam eh. Oo, totoo. At saka,
para sa'yo din. Oo. Kapag parang inaaral mo sa sarili mo, may natututunan ka rin, ito pala yun. Mismo. Yan. Kaya hindi lang naman like, nag-produce tayo ng specific content. Mm. Hindi, for example, eto, nagpo-podcast ako. Hindi lang naman to, para sa audience eh. Yeah. Tama, may nalaman ako mga shit sa'yo. Oo. 'Di ba? Parang continuous learning nga eh. Yeah, continuous learning. Totoo. Kumbaga, gawin mo lang open yung sarili mo na parang, ako may natutunan sa'yo, feeling ko ikaw may natutunan sa ibang tao, parang alam mo yun, sa good thing doon in a long run, kasi may mga kukuha kang bagay na ma-apply mo, Totoo. na ikakaayos ng buhay mo in general. Yeah, totoo. Imagine mo yung injury mo. Paano kung may nakapanood dyan na parang nagka-injury din. Mm. Tapos pag-give up na siya. Diba? Tapos napanood niya, ganito lang pala gagawin dito. Ganyan-ganyan. Parang ganun. Tsaka yung feeling ko, yung sa injury ko, meron lang siya eh. Meron lang siyang time na masakit dito, masakit sa gantong week. Oo. Tapos mawawala konti. Sakit ulit sa gantong week. Yung pala, parang meron siyang, nakalimutan ko na yung tawag eh. Binasa ko yun eh. Meron siyang ganun talagang stage na hanggang sa mawawala na lang. Hanggang sa masasanay ka na lang. Nasanay ka na lang. Yun, Makapag-adapt na siya. napag-adapt na siya. May sakit pa rin, pero sanay ka na. Sanay ka na. Parang hindi mo namang, ano nangyari? Ay, wait lang. Ayan. Okay. Narinig mo? Sarili mo? Sobrang lakas. Ano yari? Ewan ko, di ko alam eh. Biglang, okay lang ba? Hindi, okay lang. Hindi. Narinig mo sarili mo? Narinig ko. Okay. O yun, tapos anong, baga parang na-adapt mo lang ng sarili mo, parang corruption sa Pilipinas. Oo. Hindi mo gusto pero nasanay ka na. Parang gano'n. Speaking of corruption, kumbaga, ganun Wala. talaga. May mga bagay na masasabi nating inevitable. Yeah. Hindi mo na siya mapipigilan hanggang sa puntong masanay ka na lang. Mm. Pero syempre, it doesn't mean, katulad yan, nasanay ka, Mm. it doesn't mean na wala ka nang gagawin. Totoo. Diba? Continue ka pa rin na manageable ka pa rin. Hindi ka pa rin basta-basta. Diba? Parang, diba? Kumbaga, it always apply pa rin sa realidad ng buhay. Pag may nakita kang ganito, ganyan, hindi mo naman basta titigan lang yan, tingnan lang yan, obserbahan lang yan. Pero, syempre, yung gagaling din sa'yo, may kailangan ka rin gawin. For example, yan, nakita mo, makalat, basura, like, madumi, ganyan. Sa sarili mo, nakita mo na madumi, pero sa sarili mo, tatapon ka rin ba ng kung saan-saan? Parang, at the end of the day, wag-i-start pa rin sa'yo. Totoo. Diba? Ikaw pa rin yung gagawa ng paraan. Diba? Kasi kung ikaw, maayos. hindi mo will na gumaling, ba't gagaling ka? Hindi rin eh. Kung pinabayaan mo lang yan. Diba? Parang ganun. Kumukonekta namin Oo nga. So, ayun. Ano ba bang matatakil natin dito? Wala napiga natin eh. Oo. From the start no? Pero natutuwa talaga ako kasi wala lang. I mean, hindi ko kasi makapag-kumpara yung injury ko sa'yo. Mas malala eh. Parang, hindi ko man siya na maramdaman. Parang feeling ko malala eh. Spine eh. Parang ganun eh. Pero awa ng Diyos, buti talaga naka-recover. Diba? Ikaw, abductors ito? Adductor, singit. Pero ngayon din, 90-95%, we're getting there din. Ayun. Sa mga nakaka-experience ng injury dyan, since galing ka sa major injury, anong mga, sabihin natin, mapapayo mo para sa kanila? Siguro, ang galing sa mga injury, huwag kayo huminto. Huwag Number one. ano yung ginagawa mo bago ka ma-injury, gawin mo. Keep your doing what you're doing, keep on learning and growing, ganun pa rin. Kumbaga parang wag mong hayaan na injury mo, mas ma-depress ka dyan. Mismo. Maano ka dyan, mawalan ka ng gana, Oo. ganyan. Hanap ka ng bagay na mas makakapag, attention mo, hindi lang doon sa injury mo. Oo. Kumbaga parang, sige, injury ako. Sige, pahinga. Rest mo. Sige, rest. Rest mo. Pero, at the same time, habang mahanap ka ng bagay na sa ginagawa mo, babalik ka pa rin doon. Mismo. Kumbaga parang balikan mo lang ulit. Kung, Huwag mong iwanan. Yeah. Totoo, huwag mong iwanan. Kumbaga parang, gagaling din yan. Kumbaga, it takes time. Yun lang talaga. Oras yan talaga. Siguro ba kailangan mo lang din ng rest? Diba? Hindi naman mangyayari sa ino walang dahilan eh. Mismo.
Meron yung dahilan kung bakit nangyari sa yan. Kung si Vegeta nga mamamatay Yeah. muna bago lumakas eh. Diba? Di ba? Ganun din yun, men. Yun. Di ba? Oo. Kumbaga, oras lang din. Kumbaga, parang kinalabit ka lang. Baka may nalilimutan ka. Di ba? Minsan ganun din eh. Pag may nangyayari sa atin, Yeah. parang ano lang yan, parang warning lang yan. Oops. Mm. Pare, feeling ko ganyan. Madalas ka na overshoot, pang injury nga kita. Yeah. Para, feeling ko, ginagawa din ng way na yon na parang, para ma-prevent mo yung mas malala pang mangyari. Yeah, totoo. Like, parang aware ka. Oo. So, imagine mo, tayo na injury ngayon. So, careful na tayo. Careful ka na. Susunod, di ba? Gagawin mo na yung Hindi ka na accessories mo. mag-overshoot, Susunod. Hindi ka na mag-overshoot. Gagawin mo yung accessories mo. Alam mo yun, gagawin mo yung mga stretches mo before Yeah. hindi ka na agad Oo. mag-i-squat agad. Alam mo yun, Diba? gets mo, parang awareness lang ba? Kumbaga, parang wag kang tumingin dun sa negative side. Mismo kasi Tingnan mo men, yung positive side. wala naman papala eh. Madidipas ka lang. Negative na nga yung nangyari sa'yo, tapos negative ka pa rin. Ano, double whammy ka tuloy dyan. Doon mo na lang siya tignan, yung positive side. Kumbaga, ma-injury ako, bakit? Diba? Oo. Siguro, ganyan. Hindi, tingnan mo yung positive side, ba't ka Oo. na-injury? Oo. Diba? At sa hanapan mo ng solusyon. Oo, solusyon. Oo. Tsaka, imagine mo, katulad nga ng natapik natin kanina, nagka-injury ka, pero nagkaroon ka ng maraming time sa pamilya mo, anak mo, sawa mo, business mo. Diba? Diba? Positive pa rin yun. Positive pa rin. Parang lagi kang maghanap ng liwanag sa dilim. Oo, diba? Diba? Lilipas din naman yan. Mismo. Time will tell. Mm. Kadalasan lang kasi impatient tayo. Eh. Mm. Madalas. Ganun. Parang nagmamadali. Parang, off the floor no? Oo. Parang patient off the floor dapat, men. Tama? Dami kayong marirelate sa powerlifting. Kaya mag-powerlifting na kayo eh. Marami ka rin mga subscribers na hindi pa powerlifting. Sa ngayon kasi, itong podcast na to, more on powerlifting More specific powerlifting talaga. siya. Although may mga na-invite ako dito na bodybuilding, may rapper pa nga, parang ganun. I mean, Legit nasa rap rapper. scene siya. Pero nagpa-powerlifting. Hindi talaga. Like, itong podcast kasi talaga na to, ang goal ko to is for general talaga. Pero, most likely, since nasa powerlifting ako, powerlifter muna unahin ko. Kasi eventually, makaka-invite tayo dyan ng outside powerlifting, parang ganun. Parang mala Joe Rogan, sabihin na natin, parang ganun. Sa ano, ikaw anong take mo sa side ng mga, halimbawa, napag-gym ka sa ibang commercial gym, di ba? Meron mga gym dyan na nag-SPD, Oo. pero hindi powerlifters. Oo. Baga parang, ang lakas niya, pero Oo. ayaw niya maglaro. Siguro hindi Anong pa tawag dun? Hindi mo siya pwede tawag na powerlifter kasi hindi pa siya nag-compete. Hindi. Siguro hindi pa niya, maraming factor eh. Possible na hindi niya alam yung sports. Pangalawa, kung alam man niya yung sports, hindi niya talaga trip niya lang. Kasi dati ako, nag-SBD ako eh. Although may SBD tas accessories. Pero hindi ko alam yung sports. Wala kang idea ng sports eh. Kung ba ginagawa niya lang yan as a part ng training routine niya or lifestyle niya. Parang ganun. Pero hopefully, kung meron mang ganung tao, Oo nga eh. is encourage ko rin. alam mo yun, Showcase mo. ma-showcase ko. Siguro ito din yung way natin na parang mapalaganap yung sports natin eh. Totoo. Kumbaga, hindi na nga ganun kalaki yung sports natin eh. Pero sa atin, tayo din yung magiging way eh. Para mas spread. lumaki siya. Oo. Totoo. Kasi wala naman ibang gagawa pa, din tayo din. Tayo din. Like for example, yung sa simpleng paggawa mo ng reels about like, to educate yung mga viewers mo kung ano yung nangyayari sa powerlifting scene. Like, imagine mo yung napanood ko pa nga sa'yo, yung paglinis ng knee sleeves. Na-enlighten ako dun, ganito pala. So imagine mo, sa mga simpleng bagay na yon, hindi natin alam may impact yun sa mga nanonood eh. Parang ganun. So, yan, katulad nun na sabi mo nga dun sa mga taong ganun, siguro kailangan lang nila ng information, knowledge about, what is powerlifting. Which is siguro yun yung magagawa natin to give back sa sports. Like itong podcast na to, 'di ba? Mali mo may nakapanood diyan, nagbubuhat din katulad nun. Ay, ito pa yung powerlifting. Pwede sumali, Oo. Compete na. Ito pala yung powerlifting. Parang gano'n. Siyempre mag-i-intrigue yan. May mga sinasabi kasi tayo dito na alam mo yung mga powerlifting words, RPE, ano ba yung RPE? Parang sila, may curiosity sila. Although hindi natin na-explain ng maayos dito sa pod, pero once kasi nagkaroon ng curiosity, doon na yung mabibuild eh. Diba? Kung may curious kasi isang bagay, eventually malalaman mo na yan. Ito. Diba?
Di ba, kuwari, ikaw, yung una mong narinig yung powerlifting, curious ka na nagbubuhat si Ivan ng ganun. May curiosity dun eh. Oh, yes. So, eventually, nag-lead sa ganun. So, feeling ko yun lang yung kulang sa mga ganun. You know, more content and siguro, yun nga, palaganapin ang sports. Pero sa ngayon, ang dami ng atleta, ano? Yun yung nakakatuwa. Sobra. Like, yung mga Sobra. bata. Lalo man. yung barangay 83, 74, Dami. 66. Nakakatuwa talaga yung legit, man. Sobra. Ah, Kasi ibig sabihin lang nun, medyo nagmamature na din yung Pilipino in general. Kasi, di ba, doon tayo lumaki tayo sa stigma na huwag ka magbuhat, di ka lalaki, ganito. Kasi ganun ako nabiktima ako ng ganun eh. Kasi supposedly nagbubuhat ako ng 14 eh. Nahinto lang ako kasi marami na pagsabi ng ganun. So, nag-start ako ng 18. So, imagine mo 4 years yung nasayang ko. sayang, ano? Parang ganun. Oo, ako din. Ang laki din ng panghinayang ko nung late ko nalaman tong sports. No? Di ba? Imagine nalaman ko na siya. Ano na ako. So, 2024, 2019, 28. Di ba? Imagine mo. 28 na ako. Imagine mo. Nalaman ko siyang may Oo. gantong sports pa. Kung nalaman ko nung mas bata ako. Mismo. Di ba? Kaya di rin natin kaya nagtataka yung mga tao, ba't ang bata pa lang yan, ang lakas na. Oo. Although may mga taong gifted talaga. Big example, si Anli Rice. Yeah. Nakita lang natin siya like, lumabas siya, malakas siya. Pero na-found out ko nung nag-podcast kami, 5 years siya nag-training ng bodybuilding style. So technically, nag-carry over yung ginawa niyang bodybuilding training nung nag-jump in siya sa power. Yun, hindi nakita ng tao na yun. Nakita lang natin malakas na siya. Parang yun nga yun na, what if maaga pala tayo nagsimula? Oo, no? Diba? Kasi imagine mo yung mga top athletes sa ibang bansa. Tama, i-search mo yung history niyan. May history siya ng football, ng kahit anong strength sports, ganun. So, ano lang talaga, yung long term talaga to. Like, mas matagal ka dito sa scene, mas mataas ang chance mo talagang lumakas. Totoo. Diba? Kaya yung 7 years old ko, minsan tinatrain ko. Oo. Tinatrain ko, baka sakaling pag nagustuhan na niya, pwede siya Oo. pa developmental, di ba? At least hindi ka nagkulang na i-expose sa kanya tong sports na Yeah, to. oo. Which Kaya is nung nakakatuwa. napanood mo yung sa My Day ko, Yung, nag-cheer siya kay Sonita, ah, alam niya yung sports. Alam okay. niya, ang laki ang bigat Nakakatuwa na niya, eh. daddy Oo. Yeah. Ang babae pa, di ba? Nakakatuwa na habang bata pa lang. Hindi lang, spirit ko hindi lang sa powerlifting in general, na kapag may, i-expose natin yung mga, siguro mga kids sa mga sports in Yeah. general. Kasi at the end of the day, men, Mga physical activity. physical activity will lead to healthy Yeah. healthy lifestyle in the future eh. Totoo. Kung bata mo sinimulan yung pagiging healthy lifestyle, madadala mo siya paglaki. Mapandanda. Kung ano man yung itahak niyang sports, Mm. magkakadikit-dikit pa rin yan eh. Oo. 'Di ba? Imagine mo kung mag-basketball player pa lang yung anak mo. Oh. Dito pa lang, at least, meron na pa siyang physical activity na makikare over doon eventually kung ano man trip niya. Diba? At the end of the day, men, pag tumanda tayo, men, tayo din naman mag-benefit dito. Hindi lang naman basta malakas ka dito, men. Mm. Imagine mo yung ginagawa natin for longevity din ng buhay natin to. 'Di ba? Lalo Totoo. hindi naman tayo bumabata, tumatanda tayo. Da? Kaya hopefully na medyo mabago-bago na kasi meron pa rin mga individual na medyo negative yung thinking nila about sa strength sports. Pag Mm. nagbuhat ka, ganito, ganyan, mababalian ka. Hopefully sana, mabago na rin. Kasi big example, yung nakaraan lang, si nanay sa Oo, Visayas. sa Visayas. Ilang taon na, master 2 ba yun? Oo, si Tita Ani. Oo. Grabe, no? Grabe, di ba? Imagine. Ilan Master 2, so ano yun? 50-ish. Fish. Grabe. Grabe. Nakakatuwa lang din. Meron kaming Master 3. Meron. Meron, si Beers. Ayun ba yung Kano? Yeah. Yun yung nabanggit ni Si Ivan Grandpa. dito. Yeah. Oo, yung puti. Kaya nakakatuwa yan. Kumbaga parang nakita niya lang sa amin. Approach niya ako, Oo. ganyan. Sabi ko, if you want, you can join. Oo. Ganyan. Eh, nagustuhan niya. Kasi built niya eh. Oo. 120 plus. Tsaka, yung genetics nun eh. Kahit sabihin mo Oo. matanda nun, men, pag may American genetics ka, men, yun na yung pinaka-edge mo. Isa din yung si Beers. Maano rin turuan. Kumbaga, okay din turuan. Oo. Doon ako saludo sa mga younger generation at the same time sa mga older. Yeah. Yun lang. Well,
bago matapos ang podcast na to, Yeah. last question, ano yung, madalas ko tinatanong to, anong short-term and long-term goal mo dito sa powerlifting? Long-term, longevity. Longevity. Hanggang pagtanda. Mm. Sana. Makapag-compete pa din. Oo. Showcase pa rin sa platform yung Take Strength. master, no? Oo, master. Magkita-kita tayo sa master. Ilan ako ba? 20? 26. O, 32 ako. Konti lang pa. Konti na lang, konti lang. In short term, may short-term goal ka ba this year? Injury-free lang. Injury yan lang Yun talaga. lang talaga. Sobrang Talagang basic. Sobrang pinagpe-pray ko na every training talagang, Lord, injury-free. Sana Mismo. bago ang maayos yung training, safe at maayos. Masimulan maayos, matapos ng maayos. Kasi pag, parang pag ma-injury pa ako ng isa, parang ang hirap na naman ulit bumawa. Kain oras ba? Sayang oras, panahon. Tsaka yung mindset mo na-apektuhan din. Medyo, Kahit sabihin mong anong laban mo dyan, pucha, may papasok at papasok Meron. man eh. meron mismo. Yun lang yung short term and long term ko. Longevity, kasi injury free is short term. Yung Yo. Nico, maraming salamat, man. I do really appreciate yung Yeah. oras mo. Kala mo, Maraming training salamat. ka, sinadya mo talaga to, no? Hindi, sinadya. Actually, sa ano lang naman ako, sa gawaan lang naman ako. So, itong Saturday to, talagang try natin tong kay RJ. Pagbigyan natin si RJ. Sayang naman, ilang oras lang naman yung Okay. gugulin. Man, salamat sa oras. Yeah. Salamat sa oras and hopefully plano ni Ivan parang part 2 na marami. Parang may certain topic. Buong team. Parang ganun. Maganda. Medyo masaya dun, syempre. Masaya. Maganda. Pa-shoutout lang ako, bro. Mismo. Go ahead. Shout out ulit to my wife, Lizette, my kids, Muna, Emperor, Lebron, to Bagsik, Team, Warat Cult, to my home gym, Urban Gym, and to my clothing line, Emperor Clothing. Emperor Clothing, link Maraming salamat. on the description box down below. Men, maraming salamat dito. Oh yeah, bro. Suot ko to, may training ako mamaya. Sige. So, ayun, before we end, big shout out again, L1 Philippines, RPE05 for 5% discount. Of course, RPE clothing na rin. Message kayo sa Instagram for pre-orders. And of course, again, Emperor Clothing, Yeah. link on the description box down below. Kumuha na kayo. And comment down below kung sino gusto nyo maging next guest natin sa RPE Talks. Yeah. Nico, man, maraming salamat. Thank you so much, RJ. Appreciate yan. Maraming salamat. Let's go. Peace.